hindi mo masasabi na ikaw ang attractive person sa inyong dalawa kasi nga lagi kang available. Walang empowerment dito kasi hindi mo kayang mag-retain ang lalaking gusto mo. Kung ang babae, hinahabol-habol mo, do you think she's attracted sa'yo? Ang totoong power ng isang babae is yung kung paano niya ma-retain ang isang lalaki. What's up mga ropa? Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay, as usual mga ropa, pag nakasasakyan tayo, videos tayo. Meron akong papapanood sa inyo. Fresh na tinagsada ng isa sa mga ropa natin. Panoorin nyo. I got turned down 8 times. Wow. Kinabog yung 3 times ni Javi, girl. 8. Oo. I love this for her. I love this for her. And ano rin siya, parang I'd message, let's say 9 in the morning. Wala ring reply. May magandang movie mamaya. Manonood natin. The Wolverine or whatever. Ano reply niya? Ito malapit, mag-reply siya 10 p.m. Oh shit, I just saw my phone. Eme lang yun. Alam ko. I'm sure it's just Eme. I love that. Alam ko. I love that for her. You know what's even more, hindi ka ata nakwento to eh. Anyway, what's even more interesting is, finally, you know, it's always taking parang point na gusto mo na tumawid from Being date. friends. Hindi, parang may tawid mo na from hanging out Getting to to know. dating. Na parang sige, exclusive tayo bago maging kayo. Diba? So parang tinatawid ko yung point na hangout kami. So sabihin na, I'm really interested, you know, to date you. And like, sinabi ko sa kanya yun, sabi niya, talaga? Ano sabi niya? Oh no. Hindi mo sinabi I'm dating somebody else. Oh my God. I really love her. Now I want to meet her. Mahaba ang hair That's niya dun sa insane. part. Now I want to meet her. Kailangan mo meet si Esa. That's wow, woman energy. Like, Grabe. Grabe. Okay. Okay, dan yung ano eh, no? Yung reaction ng host eh. Woman energy daw. Paano naging woman energy yun? So ganda mga ropa. Gandang-ganda sila sa kapwa nila babae pag yung maraming lalaking naloloko sa kanila. Nakita nyo naman, di ba? Yung reaction pa lang ni Danny Barreto. Ganun yung thinking nila eh. The more na mas maraming lalaking talagang nagbibigay ng atensyon, naloloko sa kanila, talagang feeling nila, they are very beautiful woman. Na hindi nila alam, hindi naman lahat ng nagbibigay ng atensyon sa kanila ay legit na talagang gusto silang karelasyon. Di ba? Base sa kwento ni Shibaker yan, di ba? Si Shibaker. So base sa kwento niya, 8 times siya na-reject. Di ba? Bago niya napasagot yung babae. At ngayon, I think yun yung asawa niya. But the question is, bakit hindi naramdaman ni Ropa na nakikipag-date na to si Ea? Or I think alam niya kasi kung mag-reply 10 PM na eh, di ba? I'm sorry, ngayon ko lang nahawakan yung phone ko. That's bullshit. Alam natin bullshit yun. Lahat ng tao ngayon, majority ng tao, hawak lagi yung phone. Maliban na lang kung 60 years old ka na. Gets nyo? Kasi hindi ka talaga maniniwala sa ganung reason mga ropa na hindi niya nahawakan yung phone niya or ngayon ko lang nahawakan yung phone ko. Ano ka, daig mo pa CEO, daig mo pa may-ari ng kumpanya, di ba? Nabasa niya, kaso nga lang, hindi pa niya feel na replyan ka. Ganun ang mga babae, mga ropa. Siguro etong si ropa natin, since lagi nag-aaya, kaya siguro walang gana yung napangasawa niya ngayon. Kaya mga ropa, pag ganun, hindi nyo na kailangan pang paabutin ng 8 times. Grabe naman yung 8 times. It's obvious na talagang wala kang options eh. At pinaparamdam mo dun sa babae na talagang siya lang at wala nang iba. Sa mga ganung way, mahirap talaga i-convince ang isang babae na attractive person ka. Though you don't need to convince her. What I'm trying to say is, hindi mo masasabi na ikaw ang attractive person sa inyong dalawa kasi nga lagi kang available. Ano yung sinabi ko sa inyo sa live natin? If you want to increase your attractiveness or yung ma-attract mo ang isang tao, hindi ka dapat laging available sa kanya. Yung kauna-unahan na pwedeng gawin ng isang lalaki, yung hindi laging available ang kanyang oras para malaman ng babae na hindi siya basta-basta. I mean to say, hindi siya basta-basta nagbibigay ng oras kung kani-kanino. Gets nyo? Kaya nga kung hindi pinapahalagaan ng mga babae mong dinidiskartehan yung oras mo, hindi mo kailangan magpumilit, hindi mo sila kailangan pilitin. So tingnan mo, ano yung ginawa ng babae sa kanya nung sinabi niya na interested ako i-date ka o nung umamin siya na gano'n, ano sabi ng babae? Ay, hindi mo sinabi, I'm already dating na. What the fuck? Plausible deniability, mga ropa, di ba? Ay, sorry, hindi ko naman alam eh. Obvious naman, di ba? Lagi mo siyang inaaya, lagi mo siyang mini-message. Tapos, sasabihin niya, I'm sorry, hindi mo naman kasi sinabi. Ngayon, I'm dating na. What the fuck?
So kaya nadali si Ropa natin ng plausible deniability. Sorry, hindi ko alam. Akala ko kasi you're just nice to me. Akala ko kasi gusto mo lang makipagkaibigan. Akala ko kasi ganyan-ganyan. Kaya dyan nadadali yung mga Ropa natin eh. Kailangan daw sabihin mo intention mo. That's bullshit. Gets nyo? Hindi mo dapat sabihin ang intention mo unless tinanong ka na ng babae. Tsaka pag tinanong ka ng babae, hindi mo naman dapat sagutin agad-agad. Kasi minsan yung mga babae na yan, nagtatanong lang for the sake of ego. Gusto lang nila malaman. Guess nyo? Pag nalaman nila yon, biglang drop down agad yung interest nila sa'yo. Kasi ang pinakagusto nila doon, ma-confirm. Sabi na nga ba eh. Malakas ang tama sa akin ito eh. Tama yung mga kaibigan ko eh. Kasi una, hindi ko talaga inilalagay sa utak ko na may gusto siya eh. Kasi ayoko isipin. Kaya nga mga Ropa, huwag kayong basta-basta aamin agad-agad. Huwag kayong bibigay agad. Or huwag nyo silang bigyan ng reason para i-reject ka. Gets mo? Kaya nga yung pag-amin, hindi mo magagaranti kung talagang magiging jowa mo siya or mag-o-open siya ng legs sa'yo. Eto, mga Ropa, ewan ko, na-experience nyo na yun. May mga babaeng nag-open sa inyo ng legs kahit hindi mo naman tinatanong kung gusto mo siya. Di ba? Nandiyan yung bigla na lang kayo nag-kiss, lumabas kayo, bigla kayo nag-kiss, or sinabi mo, hug ko, babay na, something like that. O tapos, biglang ayun na. Di ba? Napunta na kaagad sa seduction phase. Gets nyo mga Ropa? Kasi kung talagang paiiralin yung emotions nyo, lagi kayong pwede magkamali. Hindi nyo nare-realize na sinasabotahin nyo na pala yung game nyo or yung sarili nyong diskarte. Kasi nga, masyado kayo invested emotionally. Gets? Kaya nga mga Ropa, yung 8 times, too much na. Gets nyo? Yung 3 beses nga, too much ni. Di ba? Hindi ka pa ba aware na pwedeng hindi ka niya type at may dinedate siya? Sige, sabihin na natin bakit. Suplado mo to, naging asawa niya naman yun kahit 8 times o natyaga niya. Yun nga, natyaga niya. Naging sila nga. Pero hindi mo ba naiisip na parang second option ka? Yes, pinili ka niya. Pero hindi siya ganun ka-attracted sa'yo. At dapat alam mo yun. Gets mo? Pinili ka niya dahil wala na siyang ibang options at ikaw yung nakikita niyang andyan palagi sa kanya because you are so fucking nice at alam niya na may leverage siya sa'yo kumpara doon sa unang dinedate niya. Gets? Kasi attracted siya doon sa unang dinedate niya kahit na alam niya na inaaya mo siya, which is gusto rin naman niya kasi nai-enjoy niya. Kumbaga, she wants to practice yung biology niya na mamili ng the best na lalaki. However, hindi niya mapili si Shibaker kasi nga masyadong makulit or panay message or panay aya or hindi pa ma-realize nitong lalaki na to na kahit ilang beses na siya binasted or ilang beses na siya nireject, ayaw pa rin tumigil. Hindi naman aware ang mga babae sa ganung ginagawa natin mga lalaki. Ang para sa mga babae or sa mata ng mga babae, mas gusto nila yung mga lalaki nakakapag-stimulate ng emotions nila, which is yung lalaking dinedate niya at that moment. Guess nyo? Ngayon, eto si Shibaker, parang ang dating abangers or nandyan lang siya or reserve siya. Kumbaga sa basketball, bangko. Papasok kapag kailangan lang. Gets nyo? Or pag wala nang ibang player na pwedeng ipasok. Di ba? So, nagtagumpay naman siya, wala namang problema. But my question is, ano yung nangyari from the past? Ano yung nangyari dun sa guy na dinedate niya na umpisa? Bakit biglang siya na yung pumasok sa eksena? Etong si Shibaker. Kasi ang nakikita ko dito, reserba siya. Or eto na lang si Shibaker kasi ito yung lalaking talaga nagtiyaga sa akin. Ito yung pwedeng makaunawa sa akin. And at the same time, alam ng babae, pagdating dito sa lalaki na to, meron siyang leverage kumpara dun sa una niyang pinili. Doon siya mas attracted pero wala siyang leverage or hindi niya kayang i-control or hindi niya makontrol or parang siya yung naghahabol dun sa lalaki na yun. Ngayon, since pwedeng umiidad na silang dalawa, kailangan niya na talaga mag-settle at makahanap ng lalaki na pwedeng magbigay ng relationship sa kanya na gaya ng iniisip niya. And of course, yung sinasabi nga ni Danny Barreto, women empowerment, di ba? Na pag ang babae bumabasted ng mga ilang lalaki or mga lalaking dumidiskarte sa kanya, feeling nila ang ganda nila kasi nga marami silang options pero hindi nila alam ang totoong power ng isang babae is yung kung paano niya ma-retain ng isang lalaki. That's the true power. Hindi yung marami kang nagiging lalaki. Kaya nga maling-mali, okay? Yung mga ganitong sinasabi nilang women empowerment. Walang empowerment dito kasi hindi mo kaya mag-retain ang lalaking gusto mo. Gets? At eto pa, ang kaya mo lang i-retain is yung mga lalaki na nasa Betamax mindset. Masarap ba sa pakiramdam yon? Na alam nyo, itong lalaki na to, baliw na baliw sa inyo. Dapat nga ikaw yung baliw na baliw sa kanya, di ba? Kasi women's are dictated by their emotion. Lagi sila nagbabase sa emosyon nila. Lagi nilang sinusunod ang emosyon nila. Kaya nga isipin nyo mga Ropa, kung ang babae, hinahabol-habol mo, do you think she's attracted sa'yo?
Hindi, of course, di ba? Kasi panay habol mo eh. 8 times, my God, man. 8 times hindi ka pa nagising. 8 times hindi mo alam kung ilang ano yun. Kung ilang months yung 8 times na yun. Pwedeng once a month mo siya niyayaya. So, naka 8 months ka. Tapos, bandang ulit sasabihin niya sa'yo, ba't di mo sinabi? I'm sorry, I'm dating. What the fuck? Kasalanan mo pa ngayon? Hindi pa ba obvious na gusto kita? Kailangan ko pa palang sabihin yun? Di ba? Yung pag-aya ko sa'yo, hindi pa ba obvious yun? Guess nyo mga ropa. At ito si Baker, di ba? I think 3 sila dati sa isang radio station. Nagbibigay sila ng advice, if I'm not mistaken. Nagbibigay sila ng advice sa mga kapwa nating lalaki. It's also about dating or maybe about, I don't know, maybe more on adult shit. Guess nyo mga ropa? Tapos hindi niya ma-practice. Tama lang na nag-resign na siya doon. Kasi kung ganyan, di ba? Napo siya 8 times tapos nagbibigay ka ng advice sa mga kalalakihan. Tapos 8 times? Na-reject ka or nabasted ka, hindi mo pa na-realize na ayaw sa'yo ng babae or alam mo na pero pinipilit mo pa. Gets nyo? Simping na yun eh, pag mga ganun, di ba? Hindi na siya beneficial sa'yo mentally. Kasi ang pwedeng mangyari dyan, mag-deteriorate yung pag-uutak mo pagdating sa pagdiskarte ng babae. It shows lang na wala kang ibang options. Ngayon, nagkalabuan sila nung lalaki na sinasabi niya or hindi sila nagkatuluyan dahil wala siyang control doon. So, ikaw yung second option, kaya napapayag mo siya. Gusto mo ba yung ganun? Anyway, continue natin sa live natin yung mga iba pa. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.